sa mga estudyante ng debates and things like that, ano. It is in the college level. Pero yung nagiging shortcut kasi, like sinasabi ko yun, when critical thinking is AI generated, ano, pati ba naman yun, pati ba naman yung saloobin mo, kukunin mo lang dun sa instant, which is kukunin mo galing sa artificial intelligence. What is my point here? Well, it's good na naturuan natin sila na mabuksan ng isip, pero sana ang ilabas nila yung galing lang sa isip, galing din sa isip, puso nila, and guided also by the educators para alam natin na may normal, natural ang magreklamo, ang magwelga, ang magsabi ng kalooban, pero in a good manner. Hindi yung nakikita natin right na over naman. Parang, Doc, Jer, parang nakikita ko ngayon, kaya masyadong vocal, masyadong parang ano yung mga articulate, parang ano yung mga kabataan. Kasi yung nakikita din nila sa social media. Yes. Yun din yung nagiging basis nila. Ba, katulad nung tayo. Aba, ano ba lang ang pinagkukunan natin ng mga sasabihin natin? School lang din. School. Tsaka TV. TV. Kung may telebisyon kayo, kung wala kayo telebisyon nun, wala pa. Chismis ng kapitbahay. Tama yung Susan, no? Kasi supposedly, di ba, ang school, ang keepers of the culture, apparently, nadadagdagan kasi ng marami na hindi guided and guarded by standards of our system. Sa totoo lang ngayon kasi tinan mo yung si ChatGPT na yan, abay napakasamang impluwensya niya sa mga kabataan Bakit? Lagi niya ina-assert na yung mga ako mismo nagsumbong bawa sa kanya yung bata. Sasang-ayunan niya yung bata Ay, ito ganun? Ganun siya konsentidor. Itong si ChatGPT. Siya nga? Di ba, magsumbong ka dyan. Sasang-ayunan ka niya. So, gano'n na, di ba? So, hindi na yung galing sa eskwelahan, di ba, Doc? Sa school, tinuturuan ka ng magandang asal. Sumunod ka sa magulang mo, huwag kang lalaban. Pero yung itong mga social media, itong mga chat GPT na yung mga ano na yan, na AI na yan, iba ang itinuturo. Nawawala na tayo ng nawawala na tuloy ng may saysay. Yung, ano ba yung teacher dati? Ano ba yung professor? Dati nagiging kaya sabi napakahirap na magturo daw ngayong mga panahon na to, which is another story altogether. Siguro maghanap din tayo ng ibang resource person pagdating dito, no, yung bata baguhan pa or matagal na sa academe tulad sa akin, pero throughout the years kitang-kita, Tita Susan, ang changes ng types of students that we have. Siguro may kakulangan din ng educational system natin dahil hindi natin naipukpok nung panahon ng elementary and high school yung standards and yung discipline na yun. Pero still kung yung standards of discipline ay nandun sa kanila, at sometimes, diba, sinasabi nga natin, hindi mo naman kailangan maging hindi mo kailangan maging edukado. So, hindi mo kailangan ng eskwela para maging isang edukadong person. That's right. Kasi nga, tama, ulit ko lang, nire-reiterate ko lang, Tita Susan, yung sabi nyo, no? Sometimes, hindi na kasi ang schools natin ang naging source ng education nila, kundi yan na sa social media. Sila na, oo. Sino naman ang magsasala nung makukuha nila sa social media, di ba? Kahit yung mga magulang nga yung sinasabihin, bantayan nyo yung mga tinitignan. Hanggang saan ka? Lagi ka na lang nakatutok sa kanila. May iba ka pa namang ginagawa. Okay lang sana kung yun. Oo. Pero pwede rin naman maging bentahe din siguro, Dr. Bergos, na parang maraming sources, maraming bad influences na pinanggagalingan, pero pero marami rin siyang sources of information. Hindi kagaya dati noon na kung limitado nakukuha mo sa parents mo, kunwari lang parents mo ay hindi nakapagtapos o kaya wala ka sa magandang paaralan na ngayon naman marami kang panggagalingan na impormasyon kasi nga ay online naman lahat. So pwede rin naman may bentahe rin naman, Dr. Bergos, not all bad things
sabi nga natin na hindi mo naman kailangang maging na pumasok sa eskwela para mag-edukate. Yung true good and beautiful ng human being, yung human person, nasa atin din naman eh. It's just that sometimes yung learner din, the learner has to decipher kung ano yung tama at maling impormasyon. Kung ano yung yun nga sabi ko, yung critical thinking eh. Example, hindi lang sa social media, pati yung mga palabas sa TV. Pinag-uusapan natin yun ay TV. Ang network natin ay nagpapalabas ng mga shows. Sometimes, yung parental guidance na yan na pinapalabas o yung XPG, sabi ko, super parental guidance, sabi ko. Yung parental guidance yan, sometimes, kailangan din ng parents na mag-guide, pero hindi talaga dahil busy yung parent and things like that. While it's also good and entertaining na magpalabas ng mga pelikula kasi ng mga palabas sa mga sitcoms natin, mga telenovela na yun, kailangan din nating maghinay-hinay siguro. Sometimes sabi ko, sobrang violent na nitong palabas na ito. Ito yung nakikita ng lahat kasi yung kung kailan siya pinapalabas prime time. Okay lang maging violent or adult themed kung gabi, kung late ang manonood ay specific target market. Pero kung ang ipapalabas natin ay medyo mabibigat ang tema na akalain ng mga bata o hindi pa gaanong bukas ang critical thinking nila, akala nila normal itong mga bagay nito. Kaya very violent, very vocal na hindi na marunong magtimpi, hindi na marunong mag-isip. Kung ano muna yung nasa isip nila, sinasabi nila agad. Oh, pero basta iba ang ano ngayon. Parang hindi ako sumasang-ayon na yung ang mga ano ngayon ito pa yung henerasyon na susunod ka lang at hindi ka na maninindigan. Batang-bata pa nga lang, marunong na mga tuwiran eh. Hindi na yung henerasyon na gano'n na titiklop ka na lang at susunod ka na lang, di ba? At saka parang minsan, parang may arrogance, yung akala, yung parang minsan dahil alam na nila lahat. Oo, marami silang natututunan online. May feeling sila minsan na mas matalino pa sila sa adult nila na dahil at totoo naman, maraming pagkakataon na hindi nga alam ng adult yung mga ibang impormasyon na nakukuha nila kasi ngayon click ka lang ng click, ayan na. Pero hindi nila minsan nare-recognize yung wisdom, hindi yan nakiklik lang sa ChatGPT, di ba? Yung iba yung turo ng karanasan, ng mahabang panahon. Yung natutunan mong iyan sa computer, sa online, hindi mo malalapat ng husto sa buhay mo yan kung hindi mo iyan na-experience. Kagaya na adult. Hindi mo naman may papaliwanag sa mga bata ngayon yan, ganyan eh. Hindi ba? So minsan parang, hayaan mo na, buntong hininga ka na lang. Buntong hininga ka na lang kasi talagang alam nila, mas matalino pa sila sa'yo. Yun nga, may ganun, pakiramdam lang ba namin yun? O ano palagay mo, Dr. Bergos? Generally ba ganyan? Ikaw, si Doc, may mga, ikaw, may mga anak ka. Saka may anak to mga anak nito, medyo mga bata. Gen Z, mga alpha na rin, Doc. At saka marami siyang estudyante. My daughter is turning 11, turning 12 right now. This month of October 12 na siya. So nararamdaman ko rin yung kaibahan ng generation nila sa marami pang generations na naturuan ko. I've been teaching for almost 3 decades already. So kita ko yung kaibahan ng mga estudyante. So tama rin yun, Kuya Mark, na while it's true na yung mga batang ito matatalino naman talaga, ang bilis makuha ng information. Aminin din na natin mga educators at mga parents sumabay din tayo. Especially for the educators. There's a challenge for all of us nasabayan din natin yung kaalaman nila, yung knowledge nila. And with their knowledge, at kung saan sila nga nakakuha ng information di tayo sana mga nagtuturo, makakuha rin tayo ng latest at relevant na information. Tayo rin, from the knowledge that we have, we inject the wisdom. Bigyan natin ng critical thinking. Kasi kung puro knowledge lang at hindi naman mailalapat ito sa tunay na buhay, kami, yung mga educators, ang supposed to be guide nito. So, aminin din natin, so, nalilate na rin ang education. Aminin din natin yon. Pero, halimbawa ako, halimbawa yung sa akin, yung aking apo.
meron siyang may ginagawa sa mga binibiling produkto online. Sinabi mo, kasi masama yan. Sabi mo. Oo, sasabihin mo. Ano yan dapat pag gagamit ka ng mga skincare products, kailangan gagamit ka ng mga ganyan, supervise ka dapat ng dermatologist. Sasabihin niya, inano ko na sa kay ChatGPT sinabi niya. Ni-research na niya. May FDA ganyan. Oo, may mga FDA na. So parang hindi ka na, parang ang hirap-hirap na niyang ang hirap-hirap na niyang intindihin na lagi may sagot ka. Ganon ha. Lagi ka na lang may sagot. Ganon ha. Sabi niya, hindi naman laging totoo yan Ito na nga, inano ko na, sinearch ko na Ganon. Ang hirap, di ba, Doc? Lagi kang nasusopla. Tayo open yan dito, Susan, Thank you, tayo open man. Kasi dahil dun sa kaalaman at instant na nakukuha na nilang ng information na unverified din naman minsan, tayo nagkakaroon ng sila nagkakaroon ng lack of respect dun sa people in authority. Totoo. Totoo yan, oo. Kasi nga alam nila, tama naman sila. Sinearch ko na ang nilalaban mo lang naman, hindi kasi may mga may doktor. Tsaka diba nung panahon natin nun, hindi nga kailangan magpaliwanag ng parent Pag sinabi niyang ito, period. So ikaw bata ka noon, susunod ka. Ko-conform ka, you obey. Kasi yun ang iyong posisyon sa buhay Bata kang kailangan kang mag-obey. Yun lang ang posisyon mo noon. Ngayon hindi ita-challenge ka Ito ang aking sinabi. Lalabanan ka ng mga iba pang impormasyon. Parang gusto mo sabihin, kahit na, basta ito, sinabi ko, period. Wala nang gano'n, Wala na. Kuya Mark, let's open this up kasi kailangan nating matuto lahat Hindi lang ito para sa mga teachers, educators, mga estudyantes, mga parents. It takes a village to educate a child. Sometimes kasi nahihirapan na rin po ang ating education system, ang mga teachers, ang mga professors. When students have views na medyo hindi tama, medyo mali, medyo saliwa, medyo unfounded, and they air their views, it's good that they're airing their views. Pero pag kinorek kasi ng people in authority, which are teachers, which are educators na merong karanasan sa mga bagay na ito, nag-aral kung paano i-deliver ang napupunaan po kami agad na pag sinupress na pag hininto namin yung maling way ng pag-iisip because we're educating them ang dating sinusupress namin. Yun nga. Yun ang problema, Tita Susan. Kapag napagalitan mo dahil unruly, ikaw naman yung kawawa. Kapag mahigpit ka naman dahil pag sinabi mong deadline is deadline or right minus wrong or whatever that is, kung meron kang sa kanila, ikaw naman yung malupit, ikaw naman yung hindi makataong guro. So, nahihirapan din po ang mga educators right now. Yun ang sasabi ko, bakit kailangan makibagay ng educational system sa education ng mga bata na parang sila na ang nasusunod. I'm saying this not because of because it's just my opinion, no? No, I've been there for a long time already and na-observe ko rin po ito sa aking mga kasamahang mga guro. Maaring hindi lang sa akin, meron din sa kanila, mas marami sa kanila kasi ino-observe ko rin ito. Oo, pero madalas ko na rin naririnig nga ngayon yung mga teacher, parang sabi, mahirap na rin magturo ngayon. Ewan mo ba, basta iba na ang ng mga guro ngayon. 'Di ba? Iba na yung kanilang parang relationship sa mga estudyante. Dahil ang mga estudyante nga, feeling nila, alam na nila lahat. Parang kailangan ko lang pumunta dito sa school, pero alam ko na lahat. So, in terms of reasoning, sabi nitong isang nag-text, ayun, I agree with Miss Susan and Sir Mark. Though, we should let our children find their voices and learn to speak out. Tayong mga magulang daw, you should know when to draw the line. Because at the end of the day, experience pa rin na magtuturo ng life lessons, hindi ang social media or technology or school for that matter. The real outside world is a different ball game. Yes. Yun ang mahirap unawa sa mga bata ngayon. And they don't understand. Sometimes, most of them don't understand na nire-ready na natin sila sa harsh realities ng which is, hindi naman sasabi na napakasama ng mundo. Hindi. Yun talaga ang standards ng mundo. Example,
collegiate na, mataas sa level na to, sige, thesis defense. Kapag masyado ka naging critical sa papel nila at medyo talagang binubusisi mo, ikaw naman yung masama. Na sabi mo naman sa kanila, nasa school ka pa, pwede ka pang magkamali, pero pag lumabas ka na dito at nag-present ka na sa company, sa mga boss, wala ka na karapatang magkamali. Ang pagkakamali mo is tanggal ka ng trabaho, yung milyon ang mawawala sa kumpanya. That's the point. Attitude ba? Attitude. Oo, Hindi minsan. ito sabi ni Joyce Hindi si Joyce sa kasama namin. Hindi daw, sabi ni Joyce, hindi siya naniniwala na yung bagong generation is more intelligent than their elders. Yes, they are exposed doon sa mga gadget, ganyan. Pero yung mga information na yun, hindi na nare-retain sa kanilang memory. They read and that's it. Remove the gadgets from them. They don't know a thing. Ika nga, kung wala ang gadget, wala silang alam. Di tulad ng mga oldies, pag inaral, nasa memory nila yan. So, hindi nag-agree si Joyce. Mas matalino yung mga kabataan ngayon. Baka dahil nga doon sa naka-base sila doon sa kung ano yung mga nakukuha nilang information dito sa social media. Yun yung kaibahan yung sinasabi natin kanina, knowledge and wisdom. May knowledge, na-memorize nila, okay, pero pagkatapos yan, saan gagamitin yan? Or ano yan para sa buhay mo? Tsaka minsan kasi ano yan parang ang gusto mo ituro, yung information, gaya nga nasabi natin, isang click na nga yan So gano'n na rin kadali yan hugutin kung kailangan mo. Hindi naman lahat ng impormasyong nandiyan kailangan mo sa buhay mo. Overload yun, So, ang mahalaga minsan, pag lumalaki ang bata, yung mga kakailanganin niya talaga sa buhay. Discipline. Minsan, alam mo, pagka yung nagko-conform ka, yung may ihinga kang ganyan, hindi ako lalabang muna't gawa ng tinuturo ko sa sarili ko ang respect for authority. Discipline din yun Alam mo, yung exercises na yun na discipline, gagamitin mo yun hanggang paglaki mo, hanggang sa ikaw ay makihalubilo na sa trabaho, sa mga ganyang bagay. So minsan, doon ako nag-aalala na para bang pagka masyadong hindi na nakikinig, sarado ng tenga dahil feeling alam niya ng lahat. At kanya nang hindi pinapansin ang kanyang adult, marami kang hindi matututunan kasi sarado ka na. Ito nga, itong isang nag-text sa atin, tumatahimik na lang daw siya para may tahimik din ang bahay. Katahimikan. Noon daw maliliit pa yung anak niya, masaya, pero ngayon wala na daw katahimikan because yun nga, magaling na mga tuwiran. Doc, okay lang. Okay lang mga tuwiran Okay lang kung tama ang pangangatwiran. Marunong tumiming kung kailan mga twiran at may ka ng pangatwiran mo. Nangyari yan puro opinion, puro second-hand information, puro gano'n na nangyari. So, dun ako nalulungkot being an educator for almost 3 decades. Na nakitang-kita rin katulad ng mga kasamahan ko din na ganito na rin tumagal sa edukasyon. Kitang-kita talaga ang kaibahan. Tita Susan, doon tayo sa instant, yung usapan natin sa instant information. If students have access to instant information, tayo rin dapat, mga educators, may access din tayo doon. Di ba? Sabi ko nga kanina, sila nga, nakukuha na yun Di tayo rin, makukuha rin naman natin yun. Kailangan din nating humabol na while it is true that they can get instant access to information, tayo rin, they can get instant access to information, turuan natin sila ng proper na paggamit ng information na yung critical thinking. Pero i-stop na natin doon. Wag mo nang itanong kay ChatGPT kung paano ka mag-isip critically. Ikaw naman yung magsalita. Kaya nga maganda rin naman yan talaga. Halimbawa, nagpapalaki ka ng anak, ini-encourage mo rin siya talaga na debatihin ka. Pero yung binanggit ni Dr. Bergos na timing, kasi may timing na hinihikayat kita talaga na mga twiran. Kaya gusto kong marinig ang pangatwiran mo para makita ko kung ganong talas meron ka na. Pero sa dulot-dulo, ay ito ako, kumbaga para kang judge, nakinig ka sa argumento, pero sa dulo bilang ako magulang,
ito ang aking hatol sa issue na yan, ito ang masusunod. Dapat yung anak mo marunong rumispeto ng otoridad at final decision ng otoridad. Sa tingin niya man ay hindi siya sang-ayon o sang-ayon siya. Kuya Mark, para hindi pakita rin natin sa publiko right now, sa lahat na nakikinig natin, para hindi tayo sabi, itong professor na to opinionated, no? Been there for almost 3 decades, and statistics will tell, Kuya Mark, na bakit ang mga estudyante ngayon, yung graduate for the past about 10 years, bakit ang bilis sila maglipat-lipat ng trabaho? Sa one job, ayaw nila, resign. Yung nagiging butterfly sila pag sa trabaho. Kasi pag may hindi sila nagustuhan, aalis sila. Pag may ayaw sila, aalis na kagad sila. So, walang nakakapag-retain ng trabahong hindi siya tumatagal. Dahil umaayaw sila. Maaring hindi siya tinatanggal, pero umaayaw sila. Ay, konting siya yung hindi sa pabordo sa gusto walang niya. pasensya. Pag hindi niya gusto hindi niya gusto yung organizational culture and climate, kaya aalis na siya. O ngayon, naka-problema kasi hindi ang career path niya nawawala. Yan again, hindi lang ito para sa mga graduate at nagiging empleyado. Kasama ito sa mga nagtatry magkaroon ng business. Bakit sa mga we have statistics on this Bakit yung mga nag-business ningasugod na kailang mga business? Ngayon okay biglang mawawala. Tapos sabihin natin, ganun talaga. Hindi naman ibig sabihin isang business lang magsasucceed ka na. That's true. Pero sobrang dami mo namang failures bago maintindihan. Na yung sinasabi ko kanina, supposed to be, those failures are the failures that you should be able to be able to feel nung nasa kolehiyo ka na, nung nag-aaral ka na, para paglabas mo dito, hindi ka na magkakamali. Hindi ka hirapan. Ready natin ang mga estudyante sa real world situation. That is one thing that they lack to understand. They neglect to understand. At siguro, yun ang something na kailangan pa rin nating i-reiterate as educators, as parents, as ang mabata daw kasi ngayon, puro social media ang hanap nila. Minsan ay hindi naman katotohanan, kundi yung aayon sa gusto at paniniwala nila. Yan ang weapon nila sa iyo. Yun ang sabi ng isa nating tagapakinig, Dr. Gerald. Tama yun. That's a very valid observation. Naku, mahabang discussion. Ito, maraming mahaba pang pag-uusapan natin tungkol dyan. At salamat todo sa mga nag-text dito. Talaga naman, yun nga, siguro ganun din mga naranasan nila ngayon. Apo. Pero Tita Susan, Kuya Mark, being in the academy for almost 3 decades, I still, in all of my heart and soul, believe that the future of this nation really lies on the youth. Of course. Naman. Hindi ako nawawala ng pag-asa sa mga kabataan natin. Kung nawawala ng pag-asa, di matagal na ako wala sa academe. Hindi ako nawawala ng pag-asa na these kids that we are teaching right now will be young adults. They may learn it the hard way kasi hindi sila nakinig sa authority while they were in school. Pero matatagalan nga lang, pero they would still be holding the future of our culture. So, nandun pa rin ang aking puso, Kuya Mark, Tita Susana. These kids will still learn at sila pa rin ang hawak ng future ng ating bansa. Kumbaga dahil wala naman tayong choice, dahil tayo lilipas din. Sa kanila, sila talaga yung susunod. Sila naman talaga ang magpapatakbo ng kanilang kinabukasan. Kundi pagtiwalaan na lang na di ko ano man ang idisenyo ninyo, ay di kayo rin naman ang mabubuhay sa disenyong iyan Bahala kayo. Hindi ba? Sila naman yan. Hindi naman natin pa pwede, hindi kami alis sa mundong ito. Kami wala na. Kayo naman yan. Bahala kayo sa mundo kung ano yung mundong mamanahin nyo. Thank you. Salamat, Doc. Magandang umaga at sana maging wake-up call po ito sa lahat, sa mga estudyante, sa mga guro, sa mga magulang kasi ang edukasyon ay isang napakalaking pangangailangan
ng ating bansa at ng ating kultura. Correct. Salamat. Thank you, Dr. Gerald Abergos, sociologist. Okay, usapan tayong senior na naman o mga lilipas din tayo. Usapang tayo mga mahal nating senior na marami dyan ay nagme-maintenance na pero alam mo hindi pa rin aminado. Secret kapag tinanong mo. Yung gusto muna nila i-secret. Ang hindi secret ay marami na mga world class na mga gamot. Yun yung gamot niya sa high blood, may world class. Gamot sa high sugar, may world class. Yun yung gamot sa high cholesterol, may world class. Basta may tatak ng Rhea Generics, world class. Partner, gawa ba naman mismo ng kilalang world-class pharmaceutical companies gaya ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer, Rhea Generics. Tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. May reseta ng doktor. Punta lang po sa Mercury Drug. Piliin ng world class, piliin ng Rhea Generics. If symptoms persist, consult your doctor. Alas 10:46 ang oras natin. Usap tayo. Super kwentuhan with Mark and Susan. Nako, ito na po mga kapuso. Alam niyo naman, iba ho panahon ngayon. Matinding init na biglang may manakanakang pag-ulan. Lagot kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunomax food supplement. Ang Immunomax ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults and serve for kids, also in forte variant. Mula sa aming studio, kahit nasaan ka pa, magandang balita talaga ang Immunomax. Mahalagang paalala, ang Immunomax at Immunomax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Usap tayo. Super kwentuhan with Sagot Mark tayo ng and report Susan. mula kay Nico Wahe ng GMA Integrated News. Sa gupit ng Super Typhoon Nando, ramdam na sa Santa Ana, Cagayan. Nico Wahe ng GMA Integrated News. Nico! Ako, baka malakas ang hangin. Nakikita nandun ko siya sa Santa Ana, Cagayan. Nakita ko nagla-live siya ngayon pero Oo, teka. tsaka malakas na hangin doon. Babalikan natin si Nico. Sige, punta muna tayo sa Baguio City. Tuloy-tuloy na yung pag-ulan na nararanasan sa Baguio City naman. At nandun ang kasamahan natin mula sa GMA Integrated News, si John Consulta. John! Super Radio DZBB. Magandang ngayong umaga, ang malakas na hangin at bugso-bugsong ulan dito sa Baguio City na dala ng Super Typhoon Nando. Sa gitna ng umiiral na red alert status ng CDRMO ng Baguio City, suspendido ang trabaho sa government offices at klase sa lahat ng level sa lungsod. Ayon kay Charles Carame, head ng Baguio City CDRMO, oras ng 2 to 3 p.m. mark,
ang kanilang tinitingnan oras na maaring maramdaman ang pinakamalakas na epekto ng hangin at ulan na dala ng Super Typhoon Nando dito sa Baguio City. Dahil dito, isinara muna ngayong araw ang mga pasyalan dito sa Baguio City tulad ng mga parke para mapanatiling ligtas ang ating mga kababayan. Dahil wala ring pasok ngayong araw, hinihintay din ng CDRMO na iwasan muna lumabas ang mga residente kung wala namang importanteng lakad habang umiiral ang masamang panahon. Mula rito sa Baguio City, ang inyong kapuso, John Ponsuta ng GMA Integrated News, nag-uulat para sa Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB, Bantay, Bagyo! Balikan natin si Nico Wahe ng GMA Integrated News. Nandyan siya sa Santa Ana, Cagayan. Nico? Susan, Kuya Mark, magandang 12 oras nang bumabayo mula pa kagabi, alas 11 ng gabi kagabi. Itong Super Typhoon Nando dito sa Santa Ana, Cagayan. Hindi ko alam, Susan, Kuya Mark, kung naririnig ninyo, pero grabe yung lakas ng hangin dito sa Santa Ana ngayon. Nandito kami sa may area ng munisipyo para sana mag-seek ng shelter dito sa may MDRRMO at dito sa may gymnasium nila kung natin na evacuate. Kasi galing kami doon sa may hotel namin, banda malayo naman sa coastal area, pero feeling namin hindi kami safe, kaya medyo umangat-angat kami dito sa may bandang sentro. Pero pagdating, bago pa kami dumating sa sentro, Susan, Mark, ay sobrang lakas na hangin na kailangan namin salubungin. Dahil yung mga puno, walang humpay sa pagsayaw, yung may mga nasasalubong din kami, mga lumilipad ng mga yero, yung crew cab namin, halos iangatin na ng hangin. At kailangan namin talagang huminto muna. So ngayon, ayon sa MDRRMO, nitong Santa Ana, ay nasa 703 families yung nag-evacuate dito sa Santa Ana. Karamihan dyan yung mga nasa coastal area na nakunan din namin nung isang araw pa na nag-preemptive evacuation na dahil nga sobrang taas yung posibleng maging storm surge dito sa Santa Ana dahil nga gilid na gilid ito ng Pilipinas. Yung saan yung pinaanan yan nitong Super Typhoon Nando. So ngayon, sa buong Cagayan naman, sa situational report nitong Cagayan PDRRMO, nasa 2,900 mahigit na itong naapektuhan nitong Super Typhoon Nando. Sa ngayon, naka-standby din yung MDRMO sakali man na may gusto pang magpa-rescue na kanilang mga kababayan kasi may mga hindi pa umalis din yung mga tatay o kaya yung mga kuya ng kanya-kanyang pamilya para magbantay nung kanilang mga bahay. Bagamat nakatali na yung mga bahay, sobrang ayaw nila magpakampante na wala silang balikan kapag pumunta sila ng evacuation center. Yan muna later sa susunod na mula rito. Nico. Santa Ana, Cagayan. Nico Wahe ng GMA Integrated News para sa Super Radio DZBB. Dapat totoo. Super Radio DZBB Flash report, ilang kumpanya ng langis magpapatupad ng taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Si Mau de la Cruz sa flash report na yan. Mau. Mark, Susan, magtataas nga presyo sa kanilang produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis bukas. Nag-abiso na itong kumpanyang Shell, Clean Fuel at Sea Oil na may dagdag na 80 centavos sa kada litro ng diesel. Dagdag na piso sa kada litro ng gasolina. Itong kumpanyang Shell at Sea Oil lang may dagdag na piso sa kada litro ng kerosene. Ang dagdag presyo sa produktong petrolyo ng Shell at Sea Oil, epektibo ito alas 6 bukas ng umaga ito, September 23, araw ng Martes, habang ang price adjustment ng Clean Fuel ay bukas naman alas 4 ng hapon. Ang paggalaw sa presyo ng gas, diesel at kerosene ay bunsod pa rin ang paggalaw ng presyo ng langis sa pangdaigdigang merkado. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio DZBB, dapat totoo. Super Radio DZBB Flash Report! Secretary Jesus Crispin Remulla, may pulong ngayon hinggil sa mga dawit sa katiwalian sa flood control project. Ang detalye mula kay Nimpa Ravelo. Nimpa? Ginaganap ngayon ang pulong ng liderato ng Senado at ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay ng patuloy na investigasyon ng Senado sa katiwalian sa flood control projects. Kapulong si Remulla ni Senate President Tito Soto III, Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na Chairman ng Senate Ribbon Committee at Senator J.V. Ejercito, Deputy Majority Leader. Sa ating panayam kahapon, sinabi ni Lacson na makakapulong nila ngayong araw si Remulla ukol sa mga dawit sa katiwalian
na nanghihingi ng proteksyon ng Department of Justice. Tinukoy niya ang mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Cesara Vizcaya na umapila na mapasok sa Witness Protection Program at nakapulong na ni Remulla nung nakaraang Biyernes. Tinukoy din si Sally Santos ang nakarehistro na may-ari ng Sims Construction na kontratista ng natukoy na Ghost Flood Control Project sa Bulacan at umamin na sa Senado na nag-deliver ng daan-daang milyong piso sa mga dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Nasa protective custody ng Senado itong si Santos. Pag-uusapan din ng sitwasyon ni Bryce Hernandez, dating Bulacan Assistant District Engineer na umamin na sa katiwalian at nakikipagtulungan na umano sa investigasyon. Si Hernandez ay nakadetain sa Senado dahil na-contempt ang pulong ng liderato ng Senado at ni Remulla ay inaasahang paghanda na rin sa muling pagdinig bukas ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan mayroon umanong malaking impormasyon na lalabas. Samantala, sinabi rin ni Senate President Soto na inimbitahan siya ngayong araw sa pulong ng Independent Commission for Infrastructure. Ako si Ninfa Ravelo ng GMA Super Radio DZBB. Dapat totoo. Okay, si Marisol Abduraman ay nasa Zambales naman at nagpapatupad na raw ng preemptive evacuation doon. Marisol Abduraman, kamusta dyan? Mark, sa ngayon, masasabi pa natin maganda pa ang morning dito sa Zambales. Kasi kung ikukumpara sa ibang lugar na monitor nga natin, sa iba na talaga nakakaranas ng pagulan, tayo naman dito, mas natin pabugso-bugsong ulan lang ang ating nararanasan. Pero gayon pa man, ayaw pa rin pang kampante ng PDRRMO kaya nagpatupad na rin sila ng preemptive evacuation sa buong probinsya na ngayon ay nasa ilalim ng signal number 1. Pero alam mo, Mark, paribhasa kasi preemptive lang, no? Wala pa rin mga residenteng lumilikas. Galing nga tayo, Mark, doon sa isang sitio na napakadelikado lalo pag ganitong may bagyo, Mark, kasi napapagitnaan sila ng ilog at saka ng dagat pero wala pa rin nagsisilikas sa kanila. Sanay naman na raw sila at saka hihintay na lang doon nila na lumakas. Pero as of this time, Mark, since maganda-gandang panahon pa ang nararanasan dito, hindi na raw muna sila magsisilikas, Mark. Kaya patuloy tayo nagbabantay dito, Mark, kasabay ng pagmumonitor na rin ang kanilang mga otoridad dito, Mark. Sige. Ingat kayo dyan, Marisol. Ayan, salamat, Mark. Magandang umaga. Okay, si Marisol Abduraman ho yung napakinggan nyo ng GMA Integrated News. Yan. Okay, so maraming salamat to sa pagsama sa amin. 94 days bago po ang Pasko. Ano yung tugtog mo? Night. Lumang Silent Night. Pang ano yan, pang ibang bansa. Parang walang bagyo, ang tugtog natin. Parang mga New York ba, diba? Pang mga winter na bansa. Mga winter, snowy nights. Gusto niyo ba yun? Winter snowy nights. Maraming salamat po. At tantabayanan niyo po si Weng de la Peña sa programang Ano ang sa inyo? At kaya kayo nakinig sa amin. Usap tayo sa Pagkwentuhan with Mark Salazar at Susan Enriquez. Mag-iingat kayo yung mga lugar, yung mga binanggit na si Nico nasa Santa Cagayan, Ana, si John nasa Baguio, mga Ilocos, hahampasin niya, Isabela, hahampasin niya. Mag-ingat, sa nipis ng katawan mong yan Si Marisol. Baka hamangin Oo nga. Mabuti kung ako'y naandun. Baka gawin akong pang-angkla ng mga para wag liparin ng mga bubong. Ako ang gawing angkla. Mag-iingat po kayo. Medyo malakas itong bagyo si Nando. Palipasin nating ligtas lahat. Yung mga paalala ho, babala. Huwag kayong bumalaot. Kailangan lumikas. Sundin na ho natin. Ay, tsaka dito rin sana, kahit wala tayong direktang ng bagyo, epekto ng bagyo, yung habagat. Alam mo na, mga flood-prone areas na yan. Na nadali ang mga flood control project. Nako, di paghandaan ho natin ito. Iraos natin ito ng ligtas tayo. Alam kong galit na galit kayo. Oo nga, kami man. Kapag ganito, mas lalo mo nararamdaman yan. Basta importante malampasan muna natin to, ha? Malampasan muna. Baka pikapi pa rin. Pinakbet. At saka pinakbet at saka pinakbet yung ulam niya at saka kape. Ano kaya yun? Kape at pinakbet. Peritong galunggong yata. Maraming salamat po. Samahan niyo ulit kami bukas. Special coverage yun tayo bukas. Samahan niyo po kami. Maraming salamat. Ingat po kayo. Bye-bye. God bless. Usap tayo. Super Kwentuhan with Mark and Susan.